Adizia Rich Special Coverage. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakatutok sa impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ako pong inyong lingkod, Miss O, Miss Karen Oyong, at tuloy-tuloy pa rin po ang ating coverage ng impeachment trial. Sa ngayon po, after the 10-minute break, ay balik na po sa pagtatanong naman ang mga senator judges. Sa ngayon po ay ongoing ang pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo sa witness na si NBI Executive Attorney Lotoc. Balikan po natin ang mga kaganapan dyan sa mataas na kapulungan. That is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial. Adizia Rich Special Coverage. Ganap na pong 13 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi at na-adjourn na nga po ang day 4 ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte, at Article 4 pa rin po ang kumbaga ang pinag-uusapan dito, at ito po ay ang assassination plot, grave threats and inciting to sedition na isinasampa laban po kay Vice President Sara Duterte. At napanood po natin simula kaninang alas 2 ng hapon hanggang sa mga minuto na ito, oras na ito, ang witness naman po na si Attorney Jeremy Lotoc. Siya po ang kasalukuyang Regional Director ng NBI. Siya po ang sumalang ngayon, Regional Director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At siya po ay masusi pong kino-cross-examine din po ng defense lawyer o defense counsel na si Attorney Mark Vinluan. At ayon nga po sa presiding officer, ay itutuloy po ang impeachment trial bukas alas 2 ng hapon para sa day 5 naman po. At meron din po mga nakalinya na po na mga witnesses o testigo bukas. Ngayon para bigyan po tayo ng wrap-up kumbaga at update kung ano nga asahan natin sa impeachment trial sa araw naman ng Martes, July 14, 2026. Nasa linya na natin si RH28 Raymond at Paas. Magandang gabi sa iyo, Raymond. Miski hindi natapos yung cross-examination dito kay Attorney Jeremy Lotoc, ang ikalawang testigo ng panig ng prosecution, dahil mismo mga senador na ang nainip dahil sa haba ng proseso ngayong hapon dahil sa cross-examination ni Attorney Mark Vinluan ng panig ng depensa. Tumayo kanina si Senador Mig Subiri at marami na sa kanila ang naiinip, kaya't gusto nang tapusin ang day 4 ng impeachment trial. Kaya't ito ay pinutol na nga kanina yung cross-examination ni Attorney Mark Vinluan kay Attorney Jeremy Lotoc, kaya't ito ay pagpapatuloy na lang bukas ng hapon. Pero bago yan, ay muling nagsalita itong si Senate President Sherwin Gatchalian at inungkat yung kanilang issue kanina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tungkol sa pagtestigo ni Attorney Melvin Matibag na siyang Director ng National Bureau of Investigation. Iminungkahin ito na sa araw na ng Lunes, payagan itong si Attorney Matibag na tumestigo sa impeachment trial. At ito ay agad na naprobahan. Ito ay bilang tugon sa kahilingan sana ng prosecution na ang gusto nila ay pagkatapos ni Attorney Jeremy Lotoc ay siya naman ang maisasalang bukas. Pero nanindigan ang korte na meron nang nakalatag ng mga testigo at bukas si Attorney Zuleika Lopez ang isasalang pagkatapos ng pagpapatuloy ng cross-examination at redirect at recross dito kay Attorney Lotoc. Susunod si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So Raymond, ilinawin lang natin na bukas ay itutuloy pa rin ang cross-examination ni Attorney Jeremy Lotoc ng NBI, tama ba? And then itong si Chief of Staff ni Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez ang susunod na nakalinya na tetestigo bukas.
Yon yung nakalinya, Ms. Kay, dahil hindi nga natapos ngayon yung cross-examination. Ang salitang binitiwan kanina ni Attorney Mark Vinluan ay we are halfway through. Ibig sabihin sa hinahaba-haba ng cross-examination, nangangalahati pa lang daw sila. At ito lang daw yung kauna ng pagkakataon na kinukompronta ng kampo ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya dahil hindi sila dumalo doon sa pagdinig ng House Justice Committee at kaya ito ang kanilang kinukuha na pagkakataon para mailabas naman ang panig ni Vice President Sara Duterte, Ms. Kay. Okay, maraming salamat, Raymond. At titingnan natin kung meron pang mga ibang mga kasi normally ang ginagawa namin dito pagkatapos ng trial ay may mga news conference. May news conference ang defense, prosecution at pati ang spokesperson ng impeachment court. Para sa VP Sara impeachment trial, DZRH special coverage, ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH28 Raymond Adpaas, nag-ulat live mula sa Senado. Samantala, puntahan naman natin ang prosecution team. Ano ba ang kanilang assessment sa nangyari ngayong araw at gayong hindi pa tapos ang cross-examination sa kanilang witness na si Attorney o si Regional Director ng NBI, Attorney Jeremy Lotok. Nasa linya naman natin ngayon si RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Magandang gabi, Ms. Kay at Attorney Rina. Maring itinanggi ng defense panel na may kinausap umanong assassin si Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga defense team ni Vice President Sara Duterte, nang matanong kanina ni Senator Judge Bam Aquino kung pagbabasehan ito ang unang pagkakataon na nag-deny ang kampo ng Vice Presidente sa issue ng pag-contact niya ng assassin. Sa press con, habang naka 10-minute break kanina ang impeachment trial, sinabi naman ni House Prosecutor Joel Chua hindi magpapahina sa Article 4 o grave threat sakaling hindi maiharap ang tao na nakontrata ng Vice Presidente. Paliwanag ni Chua ang kailangan ay mapatunayan na nagpaplano at nagbanta si VP Sara laban sa Pangulo, First Lady at ang dating House Speaker. Samantala bukas, Day 5, isasalang si Attorney Zuleika Lopez pero pagpapatuloy pa rin ang pagsalang Karen at Attorney Rina dahil hindi nga natapos itong cross-examination ng depensa sa ikalawang witness ng prosecution ng si Attorney Jeremy Lotok. Pero pagkatapos nito ay susundan naman ng pagharap ni Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. At hulaan nyo kung sino daw ang magtatanong sa kanya. Attorney Rina at Ms. Kay. Actually, mag-isa lang ako, Manang Milky. Wala si Attorney Rina. Oo nga eh. Ang nakaschedule daw sino? na magtatanong kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa plano ng prosecution ay si Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna. Wow, nako. Medyo exciting yan. Exciting yan. So, ito ang magtatanong na nakaschedule na magtanong kay Attorney Zuleika Lopez, ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan. Hindi natin alam kung magbabago last minute bukas pero yan ang natanggap namin kanina mula sa mga miyembro ng House Prosecution Team. Dahil medyo gabi na nga, nagdesisyon din ang panig ng prosecution na wag na muna rin silang magbigay ng briefing kasi tulad ng sinabi nga ni Raymond, after ng impeachment trial at bago magsimula ang impeachment trial, may kanya-kanyang press briefing ang depensa at ang prosecution pero ngayong gabi, sabi nga ni Senator Judge Mig Subiri, halos mahigit 6 na oras na daw sila na nasa loob ng plenary. Nalobat na yata, Manang Milky. Nalobat na rin at kailangan na rin daw nilang umuwi at ipagpatuloy bukas ang hearing. Yes, tama. Medyo ito yung pinakamahaba so far. Day 4, tama. Day 4, pinakamahaba. Lumampas tayo ng alas 5 ng hapon. Usually kasi, di ba, maaga mga alas 6, pero ito, medyo, mag-8:21 na ng gabi. Yes. Kaya wala na rin nagdesisyon na rin ang magkabilang panig na wala na rin press conference matapos ng impeachment trial. Para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZRH special coverage, ako si Milky Rigunan
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan, nag-uulat live mula rin po sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang ating Senado. Ayan, at wala daw pong press conference ngayon ang prosecution panel. Wala po silang, kumbaga, nais mo nang sabihin sa media dahil late na po natapos na-adjourn ang Day 4 ng impeachment trial. At mukhang ganun rin, sinusubukan po natin na kumuha naman ng panig ng depensa, pero mukhang wala rin isasagawang press conference ba ngayon si Attorney Michael Poa para sa panig ng defense. Ayan, sisiyasatin po natin yan, tatanungin natin si Henry Uri. Samantala, yung sitwasyon naman sa labas, I believe kanina, Giselle, nung maliwanag pa, kahit malakas ang ulan, ang buhos ng ulan kaninang maghapon, ay meron pa ring mga kilos protesta sa harap ng Senado. So tingnan natin kung ano na ang sitwasyon dyan at madadaanan na rin ba ng mga motorista. Nasa linya na natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle, go ahead. Miski kaninang umaga nagkaroon ng prayer rally dito sa labas ng Senado, hindi na yan nasundan ng malakihang kilos protesta simula kaninang hapon hanggang ngayong gabi yan. Pero may mangilan-ngilan na mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte yung nagsagawa dito ng kanilang maliit lamang na programa dito sa labas ng kapulungan. At kanina nga dumating dito si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na nilinaw niya na hindi absolute na lahat ng 16 yung 2/3 ng boto ng mga senadora. Ayon kay Colmenares na isa ring abogado, walang katotohanan yung mga kumakalat sa social media na ginagawang batayan yung Bayan versus Zamora na kumuwestiyon noon sa Visiting Forces Agreement. Hindi ay niya sinabi categorically ng Korte Suprema sa ruling noong 2016 talaga yung 2/3 ng boto ng Senado, anuman yung kabuuan nilang bilang. Idiniin ni Colmenares na walang ganitong desisyon yung kataas-taasang hukuman. Ang isuan niya sa Bayan versus Zamora noon kung lumabag ito doon sa probisyon ng konstitusyon, partikular yung nagsasabi na yung anumang foreign military base, tropa o facility ay hindi dapat payagan dito sa bansa nang walang concurrence mula sa Senado sa pamamagitan ng isang treaty o kasunduan. Pakinggan natin yung naging panayam sa kanya ng mga mamamahayag. So hindi totoo yung kumakalat sa social media na sinabi categorically ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora na ang 2/3 ng Senado ay 16 talaga yan. Ano pa man ang mangyari kay 20 man yan o 23. So yun lang ang pinaglilinaw namin sa Bayan Muna na sa experience namin at pagbasa namin ito ng kaso namin sa Bayan versus Zamora. Hindi totoo may absolute na sinabi ang Korte Suprema ng Senado always 16. Lalo na sa impeachment. Matatandaan na sinabi ng Senate Impeachment Court President o Presiding Officer Jesus Cordero na 16 na boto mula sa mga Senate judges yung kailangan para ma-impeach yung pangalawang Pangulo. Batay daw yan doon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan nga versus Zamora na nagsasaad na dapat nakabata yung voting threshold sa 24 na bilang ng mga senador kahit pa may isang bakanting pwesto o posisyon. Dito naman sa labas ng Senado, miski yung binabanggit mo kanina, hindi isinara yung parehong linya o yung parehong northbound at southbound lane nitong Jokno Boulevard sa Pasay City. Batay na rin doon sa naging abiso kahapon, advisory na inilabas ng OSAA at ng MMDA. Istrikto pa rin yung ipinatutupad na seguridad dito sa labas ng kapulungan, pero ibinabana sa mahigit 80 yung mga pulis, yung police deployment dito sa labas ng Senado. Para sa The VP Sara Impeachment Trial, ito si Giselle Ricafort para sa Deezer is una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Giselle Ricafort, RH15 nag-ulat live mula po sa Senado. Ayan, nakatutok po ang ating buong puwersa dyan para sa the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And for now, sa ngalan po ng bumubuo ng ating news team at ng special coverage ng the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, as your anchor, Ms. Karen Oyong, I declare this coverage adjourned. Magtutuloy po tayo bukas. Kaya magkarinigan po tayo at magkita-kita 2:00 ng hapon para sa day 5 naman po ng impeachment trial. Still, the fourth article of impeachment ang atin pong tututukan, assassination plot. Ito yung mga grave threats against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and ang dati pong House Speaker Martin Romualdez, and meron din pong inciting to sedition na nakapaloob po sa Article 4 ng impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ang ating oras, 8:27. Good evening po sa ating lahat. If I get impeached, then that is my end. Ang